Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pong pagbasa para sa araw po ng Sabado, July 13, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, mga talatang 24 hanggang 33. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puro ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ito po ay mga katagaan ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad bilang kanyang tagasunod, na sinasabi niya kung ang kanilang Panginoon ay nakaranas na pagbintangan ng katakot-takot, sila man ay tinuturing niyang kasambahay ay makakatanggap ng pag-aalimura ng mga tao. Ibig sabihin, hindi sila makakaligtas katulad ng sinapit ng ating Panginoon sa mga taong hindi kumilala at tumanggap sa Kanya. At bilang mga naglilingkod din sa ating kapanahunan, maaaring tayo po ay may kakaharapin na mga ganoong mga suliranin, mga taong uusigin tayo, aalimurahin tayo, pagtatawanan tayo, ngunit sinasabi ng ating Panginoon na huwag tayong matakot sa kanila. Karanasan na mismo natin ang makapagpapatunay na marami sa ating kinatatakutan ay nagmumula sa mga bagay na ating inililihim. Natatakot tayong mabunyag ang mga lihim na itinatago natin sa ating puso dahil sa takot na baka hindi matanggap o kaya ay maakusahan o tanggihan. Takot tayo na baka pagtawanan at hamak-hamakin. Natatakot mabunyag ang lihim na pagtingin dahil baka pag-usapan. Maging sentro ng usap-usapan, baka iwanan at masaktan lamang. Naroon ang takot na baka masira ang magandang pagtingin ng tao at mawalan sila ng respeto sa atin. O kaya naman ay sabihin natin na hindi ganyan ang pagkakilala nila sa akin. Kapag sinabi ko at ipinakita ko ang totoo sa aking pagkatao, baka layuan nila ako. Baka awayin ako ng kaibigan ko o baka iwanan ako ng taong mahal ko. Ang isang halimbawa na pwede nating tingnan na nagpatuloy sa kabila ng marami niyang pagkukulang ay si San Pablo Apostol. Diba si San Pablo na maraming ipinapatay ng mga Kristiyano, pero sa kabila ng lahat ng yon, nang siya'y tinawag ng ating Panginoon, maaaring marami din siyang taga-usig. Maraming nag-aalimura sa kanya, maraming nagbabanta sa kanya, maraming nagsasakdal sa kanya. Pero ang lahat ng yon, tinawid niya, pinagtagumpayan niya, para siya'y makapagpatuloy ng paglilingkod at hindi yun lihim yung kanyang mga ginawa na pag-uusig sa Kristiyano bago siya tinawag ng ating Panginoon. Ngunit hindi yun naging sagabal, hindi naging pananakot sa kanya yun para magpatuloy at tumupad sa pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Sa pamumuhay, sa katotohanan, may kapayapaan at kalayaan. Totoo yun. Lantad ang lahat ng bagay sa Diyos at walang nalilihim sa Kanya. Ang namumuhay sa Diyos ay namumuhay sa katotohanan. Kaya nga dapat magpatuloy lang tayo. Hayaan natin ang Diyos ang gumabay, ang magliwanag sa ating buhay
paglilingkod at pagpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.